Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Nawa ay mapuno ng kaligayahan at pagpapala ang inyong mga puso sa bagong araw na ito na binigay sa atin ng aming mahal na Panginoon. Ako ay lubhang nagagalak na makasama ninyong muli sa panalangin ngayong umaga upang magkakasamang lumuhod sa harapan ng may kapal at magbukas ng aming mga puso sa kanyang walang hanggang pag-ibig at kalinga. Ang bawat araw na binibigay sa atin ay isang bagong pagkakataon, isang sariwang simula at isang malaking bendisyon na dapat nating tangkilikin ng may taus-pusong pasasalamat. Sa mundong puno ng mga pagsubok at hamon, tayo ay may dahilan upang magpasalamat dahil ang aming Diyos ay hindi kailanman nagiging pabaya sa aming mga pangangailangan at mga pangarap. Ngayong umaga, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga blessing na natanggap natin kahapon, sa mga oportunidad na naibigay sa atin, sa mga taong nagmahal sa atin, sa mga sagot sa panalangin na natanggap natin, at sa mga pagsubok na pinagtagumpayan natin dahil sa pamamagitan ng kanyang lakas. Salamat sa mga simpleng kasiyahan na naranasan natin, sa mga pagkakaing nakain natin, sa mga tahanan na nagsilbing kanlungan sa atin, sa mga trabahong nagbigay sa atin ng ikabubuhay, at sa lahat ng mga maliit at malalaking milagro na ginawa ng Panginoon sa aming mga buhay. Salamat din sa mga taong nasa paligid natin na patuloy na nagmamahal at nag-aalaga sa amin, sa mga pamilyang sumusuporta sa atin, sa mga kaibigan na kasama natin sa hirap at ginhawa, at sa mga kapatid sa pananampalataya na nagbabahagi ng kanilang oras upang makipagtulungan sa amin sa landas ng kalangitan. Sa araw na ito, ang aming tema ay tungkol sa mga kahangahangang milagro na inihahanda ng Panginoon para sa bawat isa sa ating mga buhay. Ang Diyos na aming sinasamba ay hindi lamang Diyos ng kahapon o ng kinabukasan, kundi siya rin ay Diyos ng ngayon, ng kasalukuyang sandali at ng lahat ng mga araw na darating pa. Ang mga milagro na ginagawa niya ay hindi limitado sa mga malaking bagay lamang, kundi pati na rin sa mga munting detalye ng aming pang-araw-araw na pamumuhay. Siya ang nagbibigay ng lakas sa pagod, ng pag-asa sa mga nalulungkot, ng solusyon sa mga may problema, ng healing sa mga may sakit, at ng breakthrough sa mga naghihirap. Ang mga milagrong ito ay patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig at ang kanyang hindi matinag na pangako na hindi niya tayo pababayaan sa anumang kalagayan ng aming buhay. Ang aming bersikulo ngayong araw ay mula sa Jeremias 30:3 na nagsasabi, "Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga dakilang bagay at mga lihim na hindi mo nalalaman." Ang bersikulo na ito ay isang kahangahangang pangako mula sa aming Panginoon na nagpapakita ng kanyang handang makipag-ugnayan sa amin. Hindi ito simpleng tawag lamang, kundi isang imbitasyon sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang salitang tumawag ay nangangahulugang hindi lamang ang panalangin, kundi ang buong surrender ng aming mga buhay sa Kanyang mga kamay. Ang pangako na sasagutin kita ay nagpapakita na ang aming Diyos ay nakikinig, naghihintay at handang tumugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. At ang mga dakilang bagay at mga lihim na kanyang ipapahayag ay tumutukoy sa mga milagrong hindi pa natin nakikita, sa mga plano na higit pa sa aming mga inaasahan, at sa mga blessing na lampas sa aming mga pangarap. Kaya sa araw na ito, hinihikayat ko kayong makipag-ugnayan sa amin. Sa mga komento, ibahagi ang inyong mga testimonya ng mga milagrong natanggap ninyo at magkakasamang magdiwang sa mga gawa ng Panginoon sa aming mga buhay. Huwag kayong mahiyang magbahagi ng inyong mga prayer request dahil kami ay isang pamilya sa pananampalataya na handang makipagkapatiran sa inyo sa panalangin. Mag-subscribe din sa channel na ito upang hindi kayo makakalimutan sa mga susunod na mga panalangin at mensahe na aming ibabahagi sa inyo. Ang bawat subscription ninyo ay malaking tulong
upang mas marami pang mga tao ang maabot namin ng salita ng Diyos at ng mga panalangin na ito na maaaring magbago sa kanilang mga buhay. Ngayon, magkakasamang humahakbang tayo patungo sa aming panalangin, isang espesyal na panahon kung saan tayo ay magtatabi ng lahat ng mga alalahanin ng mundo at magtutuon ng pansin sa aming pakikipag-ugnayan sa aming Panginoon at Tagapagligtas. Panginoong Hesus, aming minamahal na tagapagligtas at Panginoon, narito kami ngayong umaga sa inyong harapan na may mga pusong puno ng pagmamahal at pasasalamat. Salamat po sa bagong araw na inyong binigay sa amin, sa bagong pag-asa na inyong inihanda, sa bagong oportunidad na inyong inihahandog, at sa bagong mga blessing na inyong ihahagod sa aming mga landas. Kami ay nagsisimula ng araw na ito, hindi sa aming sariling lakas, kundi sa lakas na nanggagaling sa inyo. Hindi sa aming sariling karunungan, kundi sa karunungang mula sa inyong banal na salita. Hindi sa aming sariling mga plano, kundi sa mga planong inyo na para sa amin ay mga planong pangkapakanan at hindi pangsalakay, upang bigyan kami ng pag-asa sa aming wakas. Salamat po Panginoon sa tulog na nagbigay sa amin ng kapahingahan, sa mga pangarap na nagbigay sa amin ng inspirasyon, sa mga katawan na muling nabigyan ng lakas, sa mga isipan na naging malinaw, at sa mga puso na handa na muling magmahal at maglingkod. Salamat po sa mga pamilyang nagmamahal sa amin, sa mga kaibigan na sumusuporta sa amin, sa mga kapitbahay na nakikipagkapwa sa amin, at sa lahat ng mga taong bahagi ng aming mga buhay. Salamat po sa mga simpleng kasiyahan na naibibigay ninyo sa amin araw-araw, sa mga ngiti ng mga mahal namin sa buhay, sa mga yakap na nagbibigay ng comfort, sa mga salitang nagbibigay ng pag-asa, at sa mga gawa ng kabaitan na nagiging instrumento ninyo upang ipakita ang inyong pag-ibig. Panginoong Diyos, kami ay kinikilala ang inyong presensya sa aming mga buhay ngayong umaga na ito. Alam po namin na kayo ay kasama namin sa bawat hakbang na aming gagawin, sa bawat desisyon na aming gagawin, sa bawat salitang aming sasabihin, at sa bawat gawa na aming gagawin. Ang inyong espiritu ay gumagabay sa amin, ang inyong pag-ibig ay sumusuporta sa amin, ang inyong kapangyarihan ay nagbibigay sa amin ng lakas, at ang inyong karunungan ay nag-aakay sa amin sa tamang landas. Kami ay hindi nag-iisa sa mundo na ito dahil kayo ay aming kasama, aming gabay, aming tagapagtanggol at aming walang hanggang tagapagligtas. Sa araw na ito, nais ko pong talakayin ang tungkol sa mga kahanga-hangang milagro na inyong ginagawa sa aming mga buhay. Ang salitang milagro ay hindi limitado sa mga malaking bagay na nakikita ng mundo, kundi pati na rin sa mga munting himala na nangyayari sa aming pang-araw-araw na karanasan. Ang bawat sagot sa panalangin ay milagro. Ang bawat pagkakataong nakaligtas tayo sa panganib ay milagro. Ang bawat pagkakaing nakakain natin ay milagro. Ang bawat relasyong bumubuo sa atin ay milagro. At ang bawat araw na nabubuhay tayo ay isa ring malaking milagro mula sa inyo. Ang mga milagrong ito ay patunay na kayo ay buhay, na kayo ay aktibo sa aming mga buhay, at na ang inyong kapangyarihan ay walang hangganan. At tulad ng sinabi ninyo sa Jeremias 30:3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga dakilang bagay at mga lihim na hindi mo nalalaman. Ang bersikulo na ito ay nagpapakita ng inyong handa at naghahanap na puso para sa pakikipag-ugnayan sa amin. Hindi ninyo hinihintay na maging perpekto kami bago ninyo kami sagutin. Hindi ninyo hinihintay na maging karapat-dapat kami bago ninyo kami bigyan ng mga milagro. At hindi ninyo hinihintay na maging matalino kami bago ninyo kami gabayan. Ang tanging hinihiling ninyo sa amin ay tumawag sa inyo ng may pananampalataya, lumapit sa inyo ng may pagmamahal at magtiwala sa inyo ng may buong puso. Panginoon, kami ay kinikilala ngayong umaga na kami ay mga taong may mga limitasyon, mga pagkukulang at mga kahinaan.
May mga panahon na naliligaw kami sa tamang landas. May mga sandali na nagdududa kami sa inyong mga pangako. May mga oras na nababanag kami ng takot at pag-aalala. At may mga pagkakataon na nakakalimutan namin kung gaano kayo kagaling. Ngunit salamat po dahil ang inyong pag-ibig ay hindi nakadepende sa aming mga gawa. Ang inyong mga blessing ay hindi nakabatay sa aming mga kabaitan. At ang inyong mga milagro ay hindi limitado ng aming mga pagkukulang. Ang inyong grace ay sapat para sa aming mga kahinaan. Ang inyong kapangyarihan ay perpekto sa aming karupukan. At ang inyong pag-ibig ay walang hanggang hindi lamang sa mga panahon na mabuti kami, kundi pati na rin sa mga panahon na nagkakamali kami. Hinihiling po namin ngayong umaga na magkaroon kami ng mas malalim na pag-unawa sa inyong mga paraan, na magkaroon kami ng mas malaking pananampalataya sa inyong mga pangako, na magkaroon kami ng mas matibay na pagtitiwala sa inyong mga plano para sa amin, at na magkaroon kami ng mas malinaw na pananaw sa inyong mga milagro sa aming mga buhay. Tulungan po ninyo kaming makita ang inyong kamay sa bawat detalye ng aming mga araw, ang inyong pag-ibig sa bawat relasyon na bumubuo sa amin, ang inyong gabay sa bawat desisyon na ginagawa namin, at ang inyong kapangyarihan sa bawat pagsubok na kinakaharap namin. Hinihiling din po namin na gawing kami ay mga instrumento ng inyong mga milagro sa buhay ng iba. Gamitin po ninyo ang aming mga salita upang magbigay ng pag-asa sa mga taong nalulungkot, ang aming mga gawa upang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, ang aming mga panalangin upang magdala ng breakthrough sa mga may problema, at ang aming mga testimony upang magbigay ng inspirasyon sa mga nawalan ng pananampalataya. Nawa ay maging kami ay mga channel ng inyong pag-ibig, mga dadaanan ng inyong biyaya at mga saksi ng inyong kapangyarihan sa mundo na ito. Panginoon, nais din po naming hingin ang inyong pagpapalaya mula sa lahat ng takot na sumusuway sa amin sa pagtanggap ng mga milagrong inihahanda ninyo para sa amin. May mga pagkakataon na nagiging takot kami na humingi ng malalaking bagay dahil baka hindi ninyo kami pakinggan. Nagiging takot kami na mangarap ng mga malaking pangarap dahil baka mapahiya kami. At nagiging takot kami na magtiwala ng husto dahil baka madismaya kami. Ngunit ngayong araw na ito, hinihiling namin na palayain ninyo kami mula sa mga takot na ito at bigyan ninyo kami ng tapang na mangarap kasama ninyo, ng lakas na magtiwala sa inyong mga pangako, at ng pananampalatayang sumusuway sa lahat ng mga imposibleng bagay na nakikita ng mundo. Hinihiling din po namin na gawing sensitive kami sa inyong boses, na matuto kaming makinig sa mga whisper ng inyong espiritu, na makilala namin ang inyong mga signal sa aming mga kapaligiran, at na maging obedient kami sa mga instruction na binibigay ninyo sa amin. May mga pagkakataon na nagbibigay kayo ng mga opportunity, ngunit nakakalimutan namin na sundin ang mga instruction ninyo. May mga panahon na nagbubukas kayo ng mga pintuan, ngunit nahihiya kami na pumasok, at may mga sandali na nag-o-offer kayo ng mga blessing, ngunit nagiging doubtful kami na tanggapin ang mga ito. Gaya ng sinasabi sa Efeso 3:20, sa Kanya na may kakayahang gumawa ng higit pa sa lahat ng aming hinihiling o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagana sa amin. Panginoon, ang bersikulo na ito ay nagpapaalala sa amin na ang inyong mga plano para sa amin ay mas malaki pa sa aming mga pangarap, na ang inyong mga blessing ay mas marami pa sa aming mga hinihiling, at na ang inyong mga milagro ay mas kahanga-hanga pa sa lahat ng aming inaasahan. Kaya ngayon ay hinihiling namin na preparahin ninyo ang aming mga puso para sa mga blessing na lampas sa aming imagination, sa mga breakthrough na hindi pa namin naiisip, at sa mga milagrong magbabago sa buong takbo ng aming mga buhay. Sa 1 Corinto 2:9 naman ay sinasabi, kundi tulad ng nakasulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao
Ang mga bagay na ito ay inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Panginoon, salamat po sa versikulo na ito na nagbibigay sa amin ng assurance na may mga bagay na inihahanda ninyo para sa amin na mas magaganda pa sa lahat ng nakita namin, mas kahanga-hanga pa sa lahat ng narinig namin, at mas exciting pa sa lahat ng naranasan namin. Ang mga milagrong ito ay specially designed para sa mga umiibig sa inyo at kami po ay umiibig sa inyo ng buong puso. Tulad din ng nakasulat sa Isaiah 55:8-9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat gaya ng kalangitan na mataas kaysa lupa, gayon din ang aking mga pamamaraan na mataas kaysa sa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Panginoon, salamat po sa versikulo na ito na nagpapaalala sa amin na ang inyong mga paraan ay mas mataas pa sa aming mga paraan, na ang inyong mga plano ay mas perfect pa sa aming mga plano, at na ang inyong timing ay mas tamang-tama pa sa aming mga gusto. Kaya ngayon ay surrender namin sa inyo ang lahat ng aming mga pangarap, lahat ng aming mga plano, at lahat ng aming mga expectations, at hinihiling namin na gawin ninyo ang mga ito ayon sa inyong perfect will para sa amin. Sa Marcos 9:23 naman ay sinabi ninyo, kung makakaya mo, ang lahat ay makakaya sa Kanya na sumasampalataya. Panginoon, salamat po sa versikulo na ito na nagbibigay sa amin ng assurance na walang imposible sa mga taong may pananampalataya. Hindi importante kung gaano kakulang ang aming resources, kung gaano kaliit ang aming experience, o kung gaano karami ang mga obstacles sa aming mga landas. Ang importante ay ang pananampalataya namin sa inyo at ang pagtitiwala namin na kaya ninyong gawin ang lahat ng mga bagay na imposible sa mata ng mundo. Ngayon po, nais ko nang magpatuloy sa intercessory prayer para sa lahat ng mga kasama natin sa panalangin na ito. Para sa lahat ng mga pamilyang nanonood sa amin at para sa lahat ng mga taong nangangailangan ng mga milagro sa kanilang mga buhay. Ang intercession ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng aming pakikipag-ugnayan sa inyo dahil dito namin ipinpakita ang aming pagmamahal sa kapwa at ang aming desire na maging instrument ninyo sa pagdadala ng mga blessing sa buhay ng iba. Una po, nais ko nang makipagprayeran para sa lahat ng mga pamilya na kasama natin ngayong umaga na ito. Panginoon, alam po namin na ang pamilya ay pinakamukyayan foundation ng aming mga buhay at nais po namin na pagpalain ninyo ang bawat isa sa mga pamilyang nakikinig sa amin ngayon. Para po sa mga ama na nagtatrabaho ng husto upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya, bigyan po ninyo sila ng lakas, ng wisdom at ng health upang patuloy nilang mabigyan ng suporta ang kanilang mga mahal sa buhay. Para sa mga ina na nag-aalaga sa kanilang mga tahanan, naglilingkod sa kanilang mga anak at nagmamahal sa kanilang mga asawa, bigyan po ninyo sila ng patience, ng joy at ng continuous strength upang patuloy nilang maging heart ng kanilang mga tahanan. Para sa mga anak na nag-aaral, na nagsisikap na maging maganda nilang hinaharap, bigyan po ninyo sila ng focus sa kanilang mga studies, ng good friends na magiging positive influence sa kanila, at ng clear vision tungkol sa mga career path na nais ninyong i-pursue nila. Para sa mga teenagers na nasa gitna ng self-discovery, gabayan po ninyo sila upang makapili ng tamang mga desisyon, maiwasan ang mga temptation at makakita ng kanilang identity sa inyo. Para sa mga young adults na nagsisimula sa kanilang mga career, naghahanap ng life partners at nagpaplano ng kanilang mga kinabukasan, bigyan po ninyo sila ng clear direction, ng right opportunities at ng mga taong magiging blessing sa kanilang mga buhay. Para sa mga senior citizens na may maraming karanasan sa buhay, salamat po sa kanilang wisdom at sa mga sacrifice na ginawa nila para sa kanilang mga pamilya.
Bigyan po ninyo sila ng magandang health, ng peace of mind at ng joy sa paglalagi sa kasama ng kanilang mga anak at apo. Para sa mga widow at widower na naulila na, bigyan po ninyo sila ng comfort, ng support mula sa kanilang mga communities at ng assurance na hindi ninyo sila pababayaan sa kanilang mga panahon ng pangungulila. Panginoon, para sa mga pamilyang may mga conflict at misunderstanding, hinihiling po namin na magdala kayo ng healing, reconciliation at forgiveness sa kanilang mga relasyon. Para sa mga couples na may mga problema sa kanilang marriage, bigyan po ninyo sila ng patience sa isa't isa, ng understanding sa mga differences nila at ng renewed love na magdudulot ng restoration sa kanilang relationship. Para sa mga magulang at anak na may mga hindi pagkakaunawaan, gumawa po kayo ng bridge of communication na magdadala ng peace at harmony sa kanilang mga tahanan. Ngayon naman po, nais ko ng manalangin para sa health ng lahat ng mga tao na nakikinig sa amin. Panginoon, kayo ay ang great physician na may kapangyarihang magpagaling sa lahat ng mga sakit, magbigay ng strength sa lahat ng mga nanghihina, at magbigay ng restorasyon sa lahat ng mga nasaktan. Para sa mga taong may mga chronic illness na matagal na nilang dinidinala, hinihiling po namin na ibigay ninyo sa kanila ang complete healing na kailangan nila. Para sa mga may diabetes, hypertension, heart problems, kidney problems, liver problems, at iba pang mga medical conditions, ipakita po ninyo sa kanila ang inyong healing power na magbabago sa kanilang mga medical reports at magbibigay sa kanila ng renewed health. Para sa mga taong may mga mental health challenges tulad ng depression, anxiety, trauma, at iba pang emotional struggles, bigyan po ninyo sila ng peace of mind, ng emotional stability, at ng hope na magdadala sa kanila ng healing mula sa loob. Para sa mga taong may mga addiction sa drugs, alcohol, gambling, at iba pang destructive habits, bigyan po ninyo sila ng strength na makawala sa mga chains na sumusuway sa kanila at magkaroon ng fresh start sa kanilang mga buhay. Panginoon, para sa mga taong may mga spiritual bondage, mga ancestral curses, mga negative patterns na paulit-ulit sa kanilang mga pamilya, hinihiling po namin na palayain ninyo sila sa lahat ng mga ito sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Para sa mga taong na-involve sa occult practices, witchcraft, fortune-telling, at iba pang spiritual activities na hindi align sa inyo, gumawa po kayo ng way upang makaalis sila sa mga influence na ito at makakita ng kanilang identity bilang mga anak ninyo. Para sa mga taong na-oppress ng mga evil spirits, na may mga nightmares, na may mga fear na walang explanation, bigyan po ninyo sila ng spiritual protection at ipakita sa kanila ang power ng inyong pangalan na lampas sa lahat ng mga power ng kadiliman. Para sa mga specific situations na kinakaharap ng mga tao ngayong araw na ito, hinihiling po namin ang inyong intervention. Para sa mga taong may mga legal cases na pending, bigyan po ninyo sila ng favor sa mga korte, ng mga lawyers na maglilingkod sa kanila ng tapat at ng justice na ayon sa inyong perfect will. Para sa mga taong may mga business na naghihirap, magdala po kayo ng mga customers, ng mga opportunities, at ng breakthrough na magdadala sa kanila ng financial stability. Para sa mga taong naghahanap ng trabaho, naghahanap ng life partners, naghahanap ng mga solusyon sa kanilang mga problema, gumawa po kayo ng mga miracle na unexpected para sa kanila. Para sa mga students na may mga exams, mga thesis, mga requirements na kailangan nilang tapusin, bigyan po ninyo sila ng wisdom, ng memory, at ng focus na kailangan nila upang maging successful sa kanilang mga studies. Para sa mga teachers, doctors, nurses, social workers, at lahat ng mga nasa helping profession, bigyan po ninyo sila ng strength, ng passion, at ng resources na kailangan nila upang patuloy nilang makapaglingkod sa kanilang mga communities ng may kahusayan. Hinihiling din po namin ang inyong blessing para sa aming bansa sa Pilipinas na aming minamahal.
Para sa aming presidente, mga senador, mga congressman, mga governors, mga mayors, at lahat ng mga nasa gobyerno, bigyan po ninyo sila ng wisdom sa paggawa ng mga desisyon, ng integrity sa pagiging public servants, at ng genuine concern para sa welfare ng mga mamamayan. Para sa mga sundalo, police, firefighters, at lahat ng mga nasa security forces, protektahan po ninyo sila sa kanilang mga missions at gamitin ninyo sila bilang instruments ng peace at order sa aming bansa. Para sa mga ekonomiya ng aming bansa, magdala po kayo ng mga investors, ng mga job opportunities, at ng economic stability na magbibigay ng magandang kinabukasan sa lahat ng mga Pilipino. Para sa mga farmers na nagproproduce ng aming mga pagkain, bigyan po ninyo sila ng good weather, ng abundant harvest, at ng fair prices para sa kanilang mga products. Para sa mga fishermen na kumikita sa dagat, protektahan po ninyo sila sa kanilang mga biyahe at bigyan ninyo sila ng abundant catch na magbibigay sa kanila ng sapat na kita para sa kanilang mga pamilya. Hinihiling din po namin ang inyong blessing para sa mga iglesia sa buong mundo, para sa mga pastors, missionaries, evangelists, at lahat ng mga church leaders na naglilingkod sa inyong kingdom. Bigyan po ninyo sila ng anointing, ng wisdom sa pagtuturo ng inyong salita, at ng strength sa paghaharap sa mga challenges sa ministry. Para sa mga church members na regular na sumisimba, nagdo-donate at nagvi-volunteer sa mga church activities, bigyan po ninyo sila ng mas malalim pa na relationship sa inyo at gamitin ninyo sila bilang effective witnesses sa kanilang mga communities. Para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, sa mga non-believers na nanonood sa amin ngayon, hinihiling po namin na gumawa kayo ng way upang makita nila ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng mga testimonies na maririnig nila sa channel na ito, sa pamamagitan ng mga lifestyle ng mga believers na makakasalamuhan nila at sa pamamagitan ng mga personal encounters na magdadala sa kanila sa salvation. Para sa mga backsliders na dating believers na nalayo na sa inyo, gumawa po kayo ng restoration sa kanilang mga puso at magdala ninyo sila pabalik sa first love nila sa inyo. Para sa mga community ng channel na ito, sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nagko-comment at nag-share ng kanilang mga testimonies, salamat po sa kanila at bigyan ninyo sila ng mas marami pang mga blessings, mga breakthrough, at mga milagrong magdudulot ng testimonies na magbibigay ng glory sa inyong pangalan. Gamitin po ninyo ang channel na ito bilang platform na magdadala ng hope, healing at salvation sa maraming mga tao sa buong mundo. Ngayon naman po, nais kong magpatuloy sa practical prayers na tungkol sa provision at work. Dahil alam po namin na ang lahat ng ating spiritual na mga pangarap ay kailangan din nating isupport ng practical na mga steps at ng sufficient resources upang matupad ang mga ito. Panginoon, kayo ang Jehovah Jireh, ang provider na hindi kumukulent sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kayo ang nagbibigay sa mga ibon ng himpapawid ng kanilang pagkain araw-araw. Kayo ang nagbibihis sa mga lili ng parang ng magagandang damit. At kung ganyan ang inyong pag-aalaga sa mga creations na ito, paano pa kaming mga taong ginawa ninyo sa inyong image at likeness? Hinihiling po namin ngayong araw na ito na magbigay kayo ng breakthrough sa financial situations ng lahat ng mga nakikinig sa amin. Para sa mga taong may mga utang na hindi pa nababayad, gumawa po kayo ng way upang makakuha sila ng extra income. Makakita sila ng mga opportunities na magdadala sa kanila ng financial breakthrough at makabayad sila ng lahat ng kanilang mga obligations nang hindi na naging burden sa kanilang mga families. Para sa mga taong walang ipon, walang emergency fund, na nahihirapang mag-save dahil kulang pa rin ang kita kahit na nagsusikap na sila, magdala po kayo ng mga additional sources of income na magbibigay sa kanila ng financial security.
Para sa mga taong may mga business na naghihirap, na halos lulugi na walang customers, na may mga competitions na hindi nila kayang pantayan, ipakita po ninyo sa kanila ang inyong favor na magdadala ng revival sa kanilang mga business. Para sa mga taong may mga business ideas pero walang capital, gumawa po kayo ng way upang makakuha sila ng mga investors, ng mga partners, o ng mga programs na magbibigay sa kanila ng startup capital na kailangan nila upang simulan ang kanilang mga entrepreneurial dreams. Hinihiling din po namin na magbigay kayo ng breakthrough sa mga careers ng mga nakikinig sa amin. Para sa mga employees na matagal na sa isang posisyon na deserving ng promotion pero hindi pa nabibigay, gawa kayo po ng way upang makita ng kanilang mga supervisors ang kanilang worth at bigyan sila ng recognition na dapat sa kanila. Para sa mga fresh graduates na hirap maghanap ng first job dahil kulang pa ang experience o dahil mataas ang competition sa job market, magbukas po kayo ng mga opportunities na perfect para sa kanilang skills at qualifications. Para sa mga professionals na nais mag-change ng career, na feeling stuck na sa current work nila, na gusto ng something more fulfilling, bigyan po ninyo sila ng clarity tungkol sa next steps na dapat nilang gawin at ng courage na mag-take ng risks na magdadala sa kanila sa better opportunities. Para sa mga taong nag-a-apply ng work abroad, bigyan po ninyo sila ng favor sa mga interviews, ng complete na requirements at ng smooth na processing ng lahat ng mga papers na kailangan nila para sa kanilang mga international careers. Hinihiling din po namin na turuan ninyo kami ng financial wisdom, ng proper money management at ng biblical principles sa pag-handle ng resources na binibigay ninyo sa amin. Para sa mga taong mahilig mag-impulse buying, turuan po ninyo sila ng discipline sa paggastos at bigyan ninyo sila ng satisfaction sa mga bagay na truly important rather than sa mga material things na temporary lang ang happiness na dulot. Para sa mga taong hindi marunong mag-invest, mag-save o mag-budget, dalhan po ninyo sila sa mga tao o sa mga resources na magtuturo sa kanila ng proper financial management. Para sa mga taong generous sa pagbibigay pero nahihirapan din financially, bigyan po ninyo sila ng balance na hindi sila magiging selfish pero hindi rin sila mauubos sa sobrang pagbibigay sa iba. Turuan po ninyo sila ng principle na give and it shall be given unto you, pero at the same time na they need to be wise sa kung kanino sila nagbibigay at kung magkano ang ibinibigay nila. Ngayong nagtapos na tayo sa intercession at practical prayers, nais ko nang magpatuloy sa prophetic declarations, mga statements na base sa salita ng Diyos na magde-declare ng mga blessings, breakthroughs at miracles sa buhay ng lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Ang prophetic declarations ay hindi lamang mga wishes o hopes, kundi mga statements na may authority dahil base ito sa mga promises ng Diyos sa kanyang salita. Sa araw na ito, nais kong mag-declare na lahat ng nakikinig sa panalangin na ito ay magiging recipients ng mga special miracles na inihahanda ng Panginoon para sa kanila. Hindi ordinaryong miracles, hindi typical na blessings, kundi mga special na interventions ng Diyos na magbabago sa buong course ng kanilang mga buhay. Ang mga milagrong ito ay magiging so obvious na hindi na nila mapagdududahan na galing ito sa Panginoon. At ang mga testimonies na magmumula sa mga miracles na ito ay magbibigay ng glory sa pangalan ni Jesus at magiging source ng encouragement sa maraming ibang tao. Nakasulat sa Deuteronomio 28:13, at gagawin kang Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay nasa itaas lamang at hindi ka na nasa ibaba kung pakikinggan mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking ipinag-uutos sa iyo ngayon upang ingatan at tuparin. Kaya ngayon ay nagde-declare ako na lahat ng nakikinig dito ay magiging head and not tail, above and not beneath, leaders and not followers sa lahat ng mga areas ng kanilang mga buhay. Sa work, sa business, sa ministry, sa family, sa community,
Kayo ay magiging mga examples ng success, integrity, at excellence na magbibigay ng honor sa pangalan ng Panginoon. Sa Psalm 1:1-3 naman ay nakasulat, "Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumitingay sa daan ng mga makasalanan, ni nakikipagkupo sa upuan ng mga manunuya, kundi ang kanyang kagalakan ay sa kautusan ng Panginoon, at sa kanyang kautusan ay nagninilay araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na natanim sa tabi ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, at ang dahon ay hindi nalalalay, at anumang kanyang gagawin ay giginhawa." Kaya ngayon ay nagdedeklara ko na lahat kayong nakikinig dito ay magiging tulad ng punong kahoy na natanim sa tabi ng tubig, na palaging may bunga sa tamang panahon, na hindi nalalalay ang dahon, at lahat ng inyong gagawin ay giginhawa. Nakasulat din sa Jeremiah 29:11, "Sapagkat alam ko ang mga balak na aking pinapakana tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga balak na pangkakaginhawahan at hindi pangsalakay, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong wakas." Kaya ngayon ay nagdedeklara ko na ang mga plano ng Panginoon para sa bawat isa sa inyo ay mga plans of welfare and not of evil, plans na magbibigay sa inyo ng hope at ng expected end na mas maganda pa sa lahat ng inyong inaasahan. Sa Isaiah 60:1 naman ay nakasulat, "Bumangon ka, magkaliwanag ka, sapagkat dumating na ang inyong liwanag, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay suminag sa inyo." Kaya ngayon ay nagdedeklara ko na ang spiritual na darkness sa inyong mga buhay ay natatapos na. Ang season ng pagkakalito ay naging season ng clarity na. Ang period ng stagnation ay naging period ng breakthrough na. At ang time ng struggle ay naging time ng victory na. Nakasulat sa Romans 8:28, at alam natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakatulong sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, ng mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kaya ngayon ay nagdedeklara ko na lahat ng nangyari sa nakaraan ninyo, lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ninyo, lahat ng mga mistakes na ginawa ninyo, at lahat ng mga disappointments na naranasan ninyo ay magiging stepping stones para sa breakthrough na darating sa inyong mga buhay. Sa 2 Corinthians 5:17 ay nakasulat, "Kaya kung ang sinuman ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay naglipa na, narito, lahat ng mga bagay ay naging bago." Kaya ngayon ay nagdedeklara ko na kayo ay mga bagong creation sa kay Kristo Jesus, na ang mga old patterns sa inyong mga buhay ay natatapos na ang mga negative cycles ay nawawala na, at na ang mga bagong opportunities, mga bagong relationships, at mga bagong blessings ay papasok na sa inyong mga buhay. Nakasulat sa Philippians 4:19, "At ang aking Diyos ay tutustusan ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang yaman sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Kaya ngayon ay nagdedeklara ko na lahat ng financial needs ninyo ay tutustusan ng Panginoon. Hindi lang sufficient pero abundant, hindi lang enough pero overflow, hindi lang para sa inyong mga pangangailangan, pero pati na rin para sa inyong mga desires na aligned sa will ng Diyos. Sa Psalm 23:1 ay nakasulat, "Ang Panginoon ang aking pastor, wala akong kulang." Kaya ngayon ay nagdedeklara ko na walang kailanman mang maging kulang sa inyong mga buhay, na ang Panginoon ang siyang mag-provide sa lahat ng inyong needs sa tamang panahon, sa tamang paraan, at sa tamang measure na perfect para sa inyong situation. Nakasulat sa Isaiah 54:17, "Walang sandata na nalulimang laban sa iyo nagiginhawa, at bawat dila na magsasalita laban sa iyo sa paghatol ay inyong paparusahan." Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya ngayon ay nagdedeklara ko na walang weapon na ginawa laban sa inyo ang magtatagumpay, na walang negative words na sinabi laban sa inyo ang magiging totoo, at na lahat ng attacks ng enemy sa inyong mga buhay ay babalik sa kanila
at magiging blessing sa inyo. Sa Joshua 20:28 naman ay nakasulat, ang aklat ng kautusang ito ay hindi maghihiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pag-unigunguin araw at gabi upang inyong ingatan na gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat dito. Sapagkat kung gayon ay inyong pag-iinhawa sa inyong mga daan at magtatagumpay kayo. Kaya ngayon ay nagde-declare ako na kayo ay magiging successful sa lahat ng inyong mga endeavors, na kayo ay magkakaroon ng good success sa lahat ng inyong mga plans, at na ang landas ninyo ay magiging prosperous at blessed. Ngayon naman po, habang papalapit na tayo sa pagtatapos ng aming panalangin, nais kong magbigay ng final gratitude sa Panginoon para sa lahat ng mga blessings na natanggap na natin, at para sa lahat ng mga blessings na darating pa sa aming mga buhay. Panginoong Jesus, salamat po sa pag-allow sa amin na makipag-ugnayan sa inyo ngayong umaga, sa pagbigay sa amin ng privileging na makipag-communicate sa inyo through prayer, at sa assurance na kayo ay nakikinig sa lahat ng aming mga concerns, requests at expressions ng gratitude. Salamat po sa mga families na naging part ng panalangin na ito, sa mga individuals na nag-time na makiisa sa amin sa seeking ng inyong face, at sa lahat ng mga hearts na naging open sa inyong presence habang nanalangin kami. Salamat po sa mga testimonies na magmumula sa panalangin na ito, sa mga breakthrough na mangyayari sa mga araw na darating, at sa mga miracles na magiging result ng collective faith na ipinakita namin ngayong umaga. Ngayon po, hinihiling namin na i-consecrate ninyo ang mga susunod na oras ng araw na ito, ang mga activities na gagawin namin, ang mga taong makakasalamuhan namin, ang mga conversations na magkakaroon kami, at ang lahat ng mga opportunities na darating sa amin. Gawing bawat sandali ng araw na ito ay occasion para ipakita ang inyong glory. Bawat interaction namin ay chance para magbahagi ng inyong love. At bawat desisyon na gagawin namin ay reflection ng inyong wisdom at ng aming commitment sa inyo. Para sa mga taong magtatrabaho ngayong araw, bigyan po ninyo sila ng energy, ng focus, ng positive attitude at ng productivity na magdudulot ng satisfaction sa kanila at ng recognition mula sa kanilang mga colleagues at supervisors. Para sa mga mag-aaral na may classes, exams o assignments, bigyan po ninyo sila ng understanding sa kanilang mga lessons, ng memory na magiging helpful sa kanilang studies, at ng wisdom sa paggawa ng mga decisions tungkol sa kanilang education. Para sa mga may business meetings, negotiations o important appointments, bigyan po ninyo sila ng favor, ng clarity sa communication, at ng positive results na magdudulot ng progress sa kanilang mga endeavors. Para sa mga magbabakasyon o magre-relax lang sa bahay, bigyan po ninyo sila ng peace, ng refreshment at ng quality time kasama ng kanilang mga families. Hinihiling din po namin na patuloy ninyong gabayan kami sa lahat ng mga hakbang na gagawin namin buong araw, na protektahan ninyo kami sa lahat ng mga panganib, nabigyan ninyo kami ng discernment sa lahat ng mga situations na kikaharap namin, at nagamitin ninyo kami bilang instruments ng inyong peace, love, at blessing sa lahat ng mga taong makakasalamuhan namin. Ang aming commitment sa inyo ngayong araw na ito ay ang mag-live in a way na mag-honor sa inyong pangalan, na magre-represent ng inyong character sa lahat ng aming mga interactions, na magbibigay ng positive testimony tungkol sa power ng prayer at ng relationship sa inyo, at na magiging available kami bilang answer sa prayers ng iba kapag kailangan ninyo ng mga instruments para sa inyong mga purposes. Hinihiling din namin na patuloy ninyong bless ang ministry na ito, ang channel na ito, at lahat ng mga efforts na ginagawa namin para sa expansion ng inyong kingdom. Gamitin po ninyo ang platform na ito para maabot ang mas maraming mga tao na nangangailangan ng pag-asa, ng healing, ng breakthrough at ng salvation.
Bigyan po ninyo kami ng mas maraming subscribers na hindi lang interested sa content pero genuinely seeking ng relationship sa inyo, ng mas maraming viewers na magiging blessed ng mga messages na isha-share namin at ng mas maraming testimonies na magbibigay ng glory sa inyong pangalan. Pangwakas po, hinihiling namin ang inyong blessing sa lahat ng nakikinig sa amin ngayon. Pagpalain po ninyo sila habang palabas na sila sa mga tahanan nila papunta sa kanilang mga destinations, habang nagda-drive sila o naglalakad, habang nasa work sila o sa school, at habang umuuwi sila sa gabi. Protektahan po ninyo sila sa lahat ng mga accidents, sa lahat ng mga krimen, sa lahat ng mga sakit, at sa lahat ng mga attacks ng enemy. Bigyan po ninyo sila ng favor sa lahat ng kanilang mga transactions, ng success sa lahat ng kanilang mga undertakings, at ng joy sa lahat ng kanilang mga relationships. Nawa po ay maging ang araw na ito ay isang araw ng mga miracles para sa bawat isa sa kanila, na makita nila ang inyong kamay sa mga maliliit at malalaking detalye ng kanilang mga buhay, na maranasan nila ang inyong presence sa mga ordinary moments, at na maging testimony ang araw na ito ng inyong goodness at faithfulness. Lahat ng mga ito ay hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus Christ, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa lahat ng nakikinig sa amin ngayong umaga na ito, salamat sa inyong panahon, salamat sa inyong pananampalataya, at salamat sa inyong participation sa panalangin na ito. Hindi ko alam kung anong specific na situations ang kinakaharap ninyo ngayon, pero naniniwala ako na ang Panginoon ay may specific na sagot para sa bawat isa sa inyo, at ang panalangin na ito ay isa sa mga paraan na ginagamit niya para dalhan ng breakthrough ang inyong mga buhay. Pakikinig ko sa inyo na mag-share ng inyong mga testimonies sa mga comments kapag naranasan na ninyo ang mga sagot sa panalangin na ito. Ang inyong mga testimonies ay magiging source ng encouragement sa ibang viewers at magbibigay ng glory sa pangalan ng Panginoon. Mag-subscribe din sa channel na ito para sa mga susunod na panalangin at messages na magbibigay ng spiritual nourishment sa inyong mga buhay. Nawa ay patuloy kayong maging blessed ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng inyong mga buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita, nawa ay samahan kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong mga lakbay. God bless you all.